Break mo rin pala? Oo nga pala, may gusto pala ako sanang sabihin sa'yo. Bala ko kasing pakasalan na si Angelica. Okay lang ba? Ayos lang, matagal na rin namin kami hiwalay. Tsaka ilang taon na kayong nagsasama. Congrats, man. O siya, patapos na rin break ko. Babalik na ako Magandang tanghali po. Maabala ko lang po kayo. Kayo po ba si Mr. Tony Aguilar? Magandang umaga. Ako nga po. May reklamo laban sa iyo ang pamilya ni Mr. Villaroman. Iniimbitahan ka namin sa presinto. Anong nireklamo laban sa? Pinatay si Mr. Brando Villaroman at ikaw ang suspect. Ano naging motibo mo? Hindi ka marunong maawa? Hindi mo naisip ang pamilya? Wala ka bang pamilya? Anong mga naisip mo nun? Ba't mo ginawa yun? Nag-uubos ka ng oras! Nag-uubos ka ng oras! Kailangan ko na sagot! Dahil sa babae niya. Dahil sa babae, ginawa mo yun. Natuto kang pumatay? Siyang ba sinasabi mo, tumutugma yan? Noong ika-19 ng Agosto, alas 9 ng gabi, ang nasasakdal ay naninindigang siya ay nasa kanyang condo unit at nagpapahinga. Mapapatunayan ito ng mga CCTV footages ng nasabing gusali. Makikitang alas 5 ng hapon siya huling lumabas at bumalik din ng eksaktong 6:17 ng hapon. Ang anggulo naman na selos o love triangle ay hindi balido sa kasong ito dahil ang nasasakdal at ang fiancé ni Brando Villaroman ay matagal nang walang anumang koneksyon o interaksyon sa isa't isa. Sa criminal case numero 248-V-19, napatunayan na ang akusado na si Tony Aguilar ay hindi nagkasala at sa pamamagitan nito ay naabsuelto. Nabigo ang pag-uusig na patunayan ng walang pagdududa ang lahat ng mga elemento ng pagkasala kaugnay sa ibinibintang. Denise, may nadaanan ako sa underpass. Parang namukaan ko yung ginagawa niya eh. Parang sign language. Kailangan ko yung tulong. Ilahad mo na sa amin ano yung gusto mo ipaiwati. Sa gabing iyon, nakita niya pagpatay sa Manila. Na ka rinig ako sigaw at patay dalawa si Tony?
Anong gabing yun? Itulak ang pinto, papasok sa sayawan. Sa gabing ito'y may isang inaasahang makasayaw at makapiling hanggang kinabukasan. Mabubuo ang